Si Elemus ang tagapagmana ng pamilyang Edven, at ngayon ay sa wakas ang araw na siya ay sasailalim sa ritual ng banal na pagpapala. Ngunit mula pa noong bata siya, tuwing may makikita o matutunan siyang bago, nakakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam ng déjà vu, na parang naranasan na niya ito dati, halos parang naglaro na siya ng laro na may eksaktong parehong kwento, ngunit kahit gaano pa man siya mag-isip, hindi niya kailanman malaman kung bakit. Habang malapit na siyang simulan ang ritual, napansin ng kanyang ama na tila siya ay medyo kinakabahan, kaya sinabi nito sa kanya na huwag mag-alala at magtiwala lamang sa Diyos ng Espada. Ang pari ay nagsimulang magdasal ng orasayon para sa ritual, at habang nakikinig si Elemus sa mga salita, ang kakaibang pakiramdam ng déjà vu ay biglang naging mas matindi kaysa dati. Bigla, napakaraming alaala ang bumuhos sa kanyang isipan, at sa wakas ay napagtanto niya na hindi pala ito déjà vu. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang ordinaryong tao na labis na naglalaro ng isang online VR game na tinatawag na Magic World, at ang mundong ito ay eksaktong kapareho ng sa larong iyon. Pagkaalam niya iyon, halos hindi mapigilan ni Elemus ang kanyang kasabikan dahil alam niya halos lahat ng bagay tungkol sa mga klase, kasanayan, halimaw, dungeons, nakatagong misyon, at makapangyarihang kagamitan sa mundong ito. Sa lahat ng kaalamang iyon, sigurado siya na ang kanyang hinaharap ay garantisadong puno ng kaligayahan at tagumpay, at higit sa lahat, umaasa siyang makuha ang kanyang paboritong klase, Heavy Knight, na malawakang itinuturing na pinakasirasirang klase sa buong laro. Mayroon itong mahirap na simula kumpara sa karamihan ng mga klase, ngunit kapag ito ay ganap ng naitayo, napakakaunting klase sa laro ang makakapagpantasya na makipagkompetensya dito. Pagkatapos makumplito ang ritual, mabilis na sinuri ni Elemus ang kanyang status, at labis ang kanyang kasiyahan nang makita niyang talagang nakuha niya ang Heavy Knight class. Hindi mapigilan ang kanyang kasiyahan, agad siyang tumakbo upang sabihin sa kanyang ama ang magandang balita, ngunit sa halip na batiin siya, ang kanyang ama ay mukhang labis na galit at nabigo. Si Elemus ay labis na nagulat sa kanyang reaksyon, at pagkatapos mag-isip sandali, napagtanto niyang aksidenteng nahalo niya ang kanyang mga alaala mula sa laro sa karaniwang kaalaman ng mundong ito. Sa laro, ang Heavy Knight ay isa sa pinakamalakas na klase kung alam ng manlalaro kung paano ito buuin ng tama, ngunit sa mundong ito, ang mga tao ay hinuhusgahan lamang ang mga klase batay sa kanilang mga panimulang kakayahan. Ang mga simpleng at makapangyarihang klase ay pinupuri mula sa simula, habang ang mga teknikal na klase na nangangailangan ng maraming taon ng pagsasanay bago maipakita ang kanilang tunay na potensyal ay itinuturing na walang halaga. Sa takot, sinubukan ni Elemus na magsinungaling tungkol sa natanggap niyang klase, ngunit mahigpit na hinawakan ng kanyang ama ang kanyang palso at siya mismo ang tumingin sa kanyang status. Sa sandaling makita niya ang Heavy Knight class at ang hindi kapani-paniwalang mga panimulang stats nito, nagalit ang kanyang ekspresyon. Mabilis na sinubukan ni Elemus na ipaliwanag ang ilan sa mga lakas at potensyal ng klase, ngunit tumanggi ang kanyang ama na makinig. Ang kanyang kamay ay humigpit sa palso ni Elemus na parang pang-ipit bago siya biglang sinampal sa mukha. Ang epekto ay nagpadapa kay Elemus sa sahig na bato habang sumasakit ang buong katawan niya. Malupit na sinabi ng kanyang ama na sinayang niya ang banal na biyaya at tanging nakahinga siya ng maluwag na hindi ito isinagawa sa publiko dahil magdudulot ito ng malaking kahihiyan sa pamilyang Edvon. Bago pa man makapagpatuloy ang anumang bagay, biglang umuukit ang mga yapak sa mga pasilyo, may pumasok sa silid. Lumalabas na si Malus, ang anak ng pamilya ng sangay ng Edvon, at nakilala siya ni Elemus dahil noong mga bata pa sila, madalas silang magkasama sa paglalaro, ngunit habang sila'y tumatanda, ang pagkakaiba sa kanilang katayuan ay nagdulot ng paglayo sa isa't isa, at hindi na sila nag-usap sa nakaraang 5 taon. Agad na nakaramdam ng masamang pakiramdam si Elymas nang makita siya, ngunit wala siyang magawa kundi tumayo at manood. Humiling si Malus na sumailalim din sa banal na pagpapala, at nag-atubili ang pari dahil ang ritual ay inihanda lamang para kay Elemus, ngunit pinutol siya ng ama ni Elemus at inutusan siyang ipagpatuloy. Pagkatapos makumplito ang ritual, sinuri ni Malus ang kanyang status at natuklasan na nakuha niya ang Master Swordsman class, ang pinakahinahangad na klase sa kaharian. Nagpakita siya kay Elemus ng isang mapagmataas na ngiti, malinaw na nasisiyahan sa katotohanang nakakuha siya ng isang klase na itinuturing na mas mataas kaysa sa kanya,
at bumagsak ang puso ni Elemus dahil ang anak ng isang sangay na pamilya na nakakuha ng Master Swordsman, habang ang pangunahing tagapagmana ay nakakuha lamang ng Heavy Knight, ay tiyak na magpapahiya sa kanyang ama at magpapalala sa kanyang mod. Gayunpaman, hindi niya inasahan kung gaano kabilis magbago ng takbo ang kanyang ama, dahil sa halip na lalo pang magalit, sinimulan ng kanyang ama na purihin si Malus habang tuluyang binabalewala si Elemus, at hindi nagtagal, ipinahayag niya ng may pagmamalaki na mula sa araw na ito, si Malus ang magiging kanyang anak na babae at ang bagong tagapagmana ng pamilyang Edvon. Ang pagkarinig sa mga salitang iyon ay nagdulot ng pagkalumbay kay Elemus dahil kung magiging bagong tagapagmana si Malus, saan siya mapapabilang? Talagang nabubuhay si Malus sa kanyang pangalan dito dahil patuloy siyang nang-aasar, sinasabing palagi niyang pinaniniwalaan na kulang siya sa kakayahang pasanin ang bigat ng pagiging tagapagmana ng pamilya Edvon. Nakatayo si Elemus doon na puno ng hindi makapaniwalang damdamin habang malamig na nakatitig sa kanya ang kanyang ama bago opisyal na magpasya na palayasin siya mula sa pamilya at ideklarang hindi na siya kanyang anak. Tinawag siya na isang kabiguan at inutusan siyang umalis sa mansyon kaagad, at desperadong sinubukan ni Elemus na makuha ang atensyon ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagtiyak na balang araw ay magdadala siya ng karangalan sa pamilya. Ngunit pinutol siya ng kanyang ama at sinabi na ang kahihiyang ito ay eksaktong nararapat sa kanya. Binalaan niya si Elemus na huwag nang gamitin ang pangalan ng pamilyang Edvon, sinabing kung gagawin pa rin niya ito, siya mismo ang papatay sa kanya. Nakatayo si Elemus doon na lubos na nanginginig habang tahimik na sumusuporta ang mga nakapaligid na maharlika sa kanyang ama at iniwan siyang nag-iisa. Bago sumunod sa likod ng ama ni Elemus, nagbigay si Malus ng isang huling mapanlate ng ngiti. Mamaya rin sa araw na iyon, itinapon si Elemus mula sa mansyon na may dalang maliit na supot na naglalaman ng ilang barya lamang upang makatulong sa kanyang kaligtasan. Habang naglalakad siya palayo sa ilalim ng malakas na ulan, tahimik na pinapanood siya ni Malus mula sa isa sa mga bintana ng mansyon, malinaw na nasisiyahan sa katotohanang nakuha niya ang posisyon ni Elemus sa pamilya. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Elemus sa Rondolm, isang masiglang lungsod na puno ng mga adventurer na umaasang makilala. Ang sitwasyon ni Elemus ay medyo masama ngayon, at habang nananatili siya sa isang maliit na inn, ginugugol niya ang kanyang oras sa pag-iisip tungkol sa pagtataksil, kahihiyan, at pagdurusa na dinanas niya mula sa kanyang ama dahil sa isang klase. Gayunpaman, hindi siya kailanman nawala ng pananampalataya sa Heavy Knight class dahil alam niya ng higit sa sinuman kung gaano ito kalakas. Matapos siyang magpakalma, sinimulan niyang ikumpara ang paligid sa kanya sa mga alaala ng laro at mabilis niyang napagtanto na habang pareho ang mga klase, kasanayan, at mga halimaw, ang karamihan sa kasaysayan, heograpiya, at maging ang mga lungsod ng mundo ay ganap na magkaiba. Dahil hindi na siya makakapagtiwala ng buo sa kanyang mga alaala, nagpasya siyang maingat na pag-aralan ang mundong ito habang naglalakbay. Bago ang lahat, gusto niyang subukan ang kanyang mga kakayahan para sa kanyang sarili dahil magkakaroon siya ng tunay na problema kung hindi pareho ang Heavy Knight class sa kanyang naaalala sa laro. Ngunit sa kabutihang palad, matapos suriin ang kanyang skill 3, siya ay nahinahon ng matuklasan na walang nagbago sa mga Heavy Knight skills mula sa laro. May tatlong pangunahing paraan upang mamuhunan ng 5 skill points na matatanggap mo sa simula, at hindi ito labis na pagsasabi na ang desisyong ito ay maaaring magpabago o magwasak ng iyong karera. Mayroong landas ng mabigat na baluti, tagapagpahusay ng depensa, at panimulang pagsaswordsmanship. Ang Path of the Heavy Armor ay itinuturing na pinakamahina sa lahat ng Heavy Knight skills sa mundong ito dahil sa limitadong aplikasyon nito. Ang Defense Booster ay hindi gaanong nakakatulong maliban sa pagbibigay ng mas mataas na depensa sa gumagamit, at ang Beginner Swordsmanship ay nagbibigay daan lamang sa iyo na gumamit ng mga kasanayan sa espada ng maaga. Karamihan sa mga taong kumuha ng Heavy Knight class ay pipili ng Beginner Swordsmanship, at oo, may mga benepisyo ito, pero dahil nalaro na ni Elemus ang klaseng ito dati, alam niya kung aling skill 3 ang nagbibigay ng pinakamagandang gantimpala sa katagalan. Alam niya na halos walang sino man ang nananatili sa landas ng mabigat na baluti ng sapat na katagalan upang matuklasan ang tunay na halaga nito, at iyon mismo ang dahilan kung bakit napakakaunti ng mga tao ang nakakaalam kung gaano ito kalakas sa kalaunan. Kaya't walang pag-aalinlangan, inilagak niya ang lahat ng kanyang magagamit na skill points sa Oath of the Heavy Armor. Habang ginagawa niya ito,
agad niyang nararamdaman ang mga epekto ng skill 3 sa kanyang katawan, at nakakuha rin siya ng skill na Rampart Reflection, na eksaktong kailangan niya sa ngayon. Pagkatapos, binili niya ang mga kagamitan na kakailanganin niya upang simulan ang kanyang paglalakbay bilang isang mabigat na kabalyero at naglakbay patungo sa kagubatan upang simulan ang kanyang unang laban. Habang naglalakad siya sa mapayapang tanawin, ang magagandang paligid ay nagagawa sanang kalimutan niya ang lahat ng nangyari sa kanyang ama, kahit sandali lamang, ngunit sa kalaunan, nakatagpo siya ng isang halimaw na palaka na nagtatago sa mga puno na tinatawag na arana. Tumalon ang palaka sa kanya kaya inactivate niya ang Rampart Reflection, at nang sumalpok ang palaka sa kanyang kalasag, ito'y naitapon pabalik at napatay sa lugar. Ang Rampart Reflection ay nagpapahintulot sa mga elemento na magdulot ng pinsala na katumbas ng kanyang depensa sa lahat ng target na tumama sa kanyang kalasag, at kahit na hindi ito gumagana sa lahat ng uri ng kaaway, laban sa isang mahina na kalaban, ito ay instant kill. Kinokolekta niya ang mahiwagang bato mula sa bangkay ng palaka, at kahit na hindi ito gaanong halaga, nagpasya siyang itago ito sakaling kailanganin niya ito sa hinaharap. Pagkatapos ng laban, bigla siyang nakarinig ng sigaw ng tulong mula sa mas malalim na bahagi ng gubat, kaya't hindi nag-aksaya ng oras, nagmadali siya patungo sa tunog at natagpuan ang isang adventurer na napapaligiran ng mga halimaw. Nagulat ang lalaki na talagang tumulong si Elymas at agad na tinanong kung kaya ba niyang harapin ang napakaraming halimaw, nagtataka kung siya ba ay isang sikat na adventurer sa kabila ng kanyang kabataan. Mabilis na pinabulaanan iyon ni Elymas at casual na inamin na ito pala ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na mag-level up. Agad na sumingit ang adventurer na wala na siyang pag-asa at sinabi na walang paraan na matatalo ng isang baguhan ang napakaraming halimaw. Gayunpaman, hindi nababahala si Elymas sa kanyang babala, dahil alam na niya kung paano kumikilos ang mga panimulang halimaw na ito. Ang Rampart Reflection ay hindi isang hindi matatalong kasanayan, ngunit basta't mataas ang depensa ng gumagamit, nagiging napakalakas ito. Kaya naman kahit laban sa isang kawan ng mga halimaw na ganito, wala nang dapat ipag-alala si Elymas. Ang adventurer ay desperadong sinabihan si Elymas na tumakbo. Ngunit kalmado na inactivate ni Elymas ang Rampart Reflection muli, at habang ang mga palaka ay sumasalampak sa kanyang kalasag isa-isa, ang adventurer ay nagulat habang sila ay namamatay isa-isa. Hindi pa siya nakakita ng sinumang nakatalo ng ganitong karaming rana mag-isa, kaya tinanong niya si Elymas kung sino siya. Si Elymas ay malapit nang ibigay ang kanyang buong pangalan, ngunit naalala niya ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa hindi na paggamit ng apelyido ng pamilya, at sa totoo lang, ayaw din niyang magkaroon ng anumang kinalaman sa pamilyang iyon. Kaya't ipinakilala na lamang niya ang sarili bilang si Elymas, ang mabigat na kabalyero. Biglang inanunsyo ng sistema na umangat ng antas si Elymas. Pagkarinig niyon, agad niyang binuksan ang kanyang status screen upang tingnan ang kanyang na-update na mga stats. Habang tinitingnan niya ang mga ito, natuwa siya nang makita na parehong tumaas ng 5 puntos ang kanyang atake at depensa. Hindi ito malaking pagtaas, pero sapat na ito upang maramdaman niyang ang lahat ng kanyang pagsisikap ay sa wakas ay nagbubunga na. Maya-maya, lumapit sa kanya ang adventurer na nailigtas ni Elymas kanina at ipinakilala ang sarili bilang Ares. Ipinaliwanag ni Ares na siya ay galing sa isang maliit, malalayong nayon at umalis ng bahay upang sundan ang kanyang pangarap na maging isang adventurer. Gayunpaman, wala namang interes si Elymas na pakinggan ang kanyang malungkot na kwento. Bago makapagpatuloy si Ares, simpleng humarap si Elymas at nagsimulang lumakad palayo. Gayunpaman, sinundan siya ni Ares at patuloy na sinusubukang pasalamatan siya sa pagligtas sa kanyang buhay. Sinabi ni Elymas sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito dahil hindi siya tumulong na umaasa ng anumang kapalit. Ang tanging hinihiling niya ay pahintulot na itago ang mga batong mahika na iniwan ng mga halimaw na kanilang tinalo. Walang problema si Ares doon at agad siyang pumayag, sinabing sa kay Elymas naman talaga ang mga iyon. Habang naglalakad sila, iminungkahi ni Ares na magbuo sila ng isang grupo pagbalik nila sa bayan. Inaasahan niyang nahihirapan si Elymas dahil ang Heavy Knight class ay may napakapangit na reputasyon sa mga adventurer. Karamihan sa mga tao ay nakikita itong isang mahina at walang silbing klase, kaya kadalasang iniiwasan nilang isama ang mga Heavy Knight sa kanilang mga grupo. Sinubukan ni Ares na hikayatin siya sa pamamagitan ng pagsasabi na kapag nakita na ng lahat kung ano ang kayang gawin ni Elymas,
mabilis na magbabago ang isip ng mga tao. Naniniwala siya na hindi magkakaroon ng problema si Elemus sa paghahanap ng grupo kung bibigyan lamang niya ang iba ng pagkakataong makita ang kanyang tunay na kakayahan. Sa kabila ng alok, agad na tumanggi si Elemus. Sa kaibuturan, alam niyang hindi mali si Ares. Ang Heavy Knight class ay pinakamahusay na gumaganap kapag nakikipaglaban kasama ang mga kasamahan dahil ang pangunahing layunin nito ay protektahan ang mga kaalyado at sumipsip ng mga atake ng kaaway. Gayunpaman, may isang malaking problema sa pamamaraang iyon. Kung sumali siya sa isang grupo, kailangan niyang hatiin ang mga karanasang puntos na makukuha niya sa iba. Dahil gusto niyang mag-level up ng mabilis, ang pagbabahagi ng karanasan ay magpapabagal lamang sa kanyang pag-unlad. Nakapagdesisyon na si Elemus. Determinado siyang patunayan na ang isang Heavy Knight ay maaaring maging isa sa pinakamalakas na klase ng hindi umaasa sa iba. Dahil sa layuning iyon, alam niyang hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras o pabagalin ang kanyang pag-unlad. Habang patuloy na naglalakad pabalik sa bayan ang dalawa, hindi tumitigil si Ares sa pagsasalita sa buong paglalakbay. Paulit-ulit niyang sinasabi kay Elemus na hindi siya aabot sa mataas na antas kung gugugulin niya ang lahat ng oras niya sa pangangaso ng mga mahihinang rana monsters mag-isa. Ayon kay Ares, walang kinabukasan sa pag-grind ng mga mabababang antas na halimaw magpakailanman. Habang patuloy na nagsasalita si Ares, biglang huminto si Elemus. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya, na nagbigay diin sa kanya na may isang bagay na lihim na nagmamasid sa kanila. Dahan-dahan siyang lumingon at maingat na sinuri ang paligid, sinusubukang alamin kung saan nagmumula ang presensya. Walang babala, biglang tumalon mula sa pinagtataguan nito ang isang higanteng halimaw na gagamba. Ang napakalaking nilalang ay bumagsak sa harapan nila, humaharang sa kanilang daraanan at malinaw na nagpapakita na wala itong balak na palayasin sila ng walang laban. Agad na inactivate ni Elemus ang kanyang appraisal skill upang suriin ang halimaw. Matapos suriin ang impormasyon nito, mabilis niyang napagtanto na ang antas ng nilalang ay halos doble ng sa kanya. Ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki na ang laban na ito ay madaling maging isang sitwasyon ng buhay o kamatayan. Sa sandaling makita ni Ares ang higanteng gagamba, halos mabasa niya ang kanyang pantalon sa takot. Samantala, sa halip na magpatalo sa takot, nananatiling kalmado si Elemus at agad na nag-iisip ng isang estratehiya na maaaring magbigay daan sa kanilang kaligtasan. Habang mas maingat na pinag-aaralan ni Elemus ang halimaw, natuklasan niya na ito ay nagtatago gamit ang isang kasanayan na tinatawag na creepy crawly, na nagpapahintulot dito na lubos na itago ang presensya nito hanggang sa tamang sandali para umatake. Napansin din niya na ang gagamba ay may ilang iba pang mapanganib na kakayahan, kabilang ang slow poison, na unti-unting nagpapahina sa target nito, at flaming claw, isang makapangyarihang atake na kayang magdulot ng nakamamatay na pinsala kung tumama. Mabilis na napagtanto ni Elemus na hindi magiging kapaki-pakinabang ang kanyang rampart reflection skill laban sa halimaw na ito. Ang kasanayang ito ay nagbabalik lamang ng atake kung ang kanyang depensa ay hindi bababa sa lakas ng atake na natatanggap niya. Dahil ang gagamba ay mas malakas kaysa sa kanya, ang pagsubok na umasa sa kasanayang iyon ngayon ay magiging ganap na walang silbi. Nakita ang panganib ng sitwasyon, sinisisi ni Ares ang sarili sa pagdadala sa kanila sa gulo. Kahit nanginginig siya sa takot, nag-ipon siya ng lakas ng loob upang lumapit at sinabi kay Elemus na tumakbo habang siya ang mananatili sa likod upang harapin ang halimaw. Malinaw na nakikita ni Elemus na takot si Aras at halos hindi makatayo, kaya kalmado siyang lumakad sa tabi nito at sinabi na iwanan na lang ang laban sa kanya. Nang hindi nag-aaksaya ng kahit isang segundo, binuksan ni Elemus ang kanyang status screen at nagpasya na ilagak ang bawat isa sa kanyang natitirang stat points sa Oath of the Heavy Armor skill. Pagkatapos niyang ilagay ang lahat ng kanyang puntos dito, umuusad ang kasanayan at nagbubukas ng isang bagong kakayahan na tinatawag na Disarm. Ang bagong kasanayang ito ay pansamantalang nagpapababa ng 20% sa atake ng kalaban sa loob ng eksaktong 1 minuto tuwing matagumpay itong tumama. Nang malaman na ito na ang kanyang tanging pagkakataon, tumakbo si Elemus diretso sa gagamba. Alam niyang ito ay isang napakamapanganib na laban kung saan ang isang pagkakamali ay maaaring pumatay sa kanya, ngunit iyon mismo ang mga uri ng laban na pinakanakakapukaw sa kanya.
Agad na nagsimula ang labanan, at sa kabila ng malaking agwat sa antas, nagawa ni Elemus na makipaglaban sa higanteng gagamba sa maikling panahon. Gayunpaman, alam niyang hindi siya makakapagdepensa ng walang hanggan dahil mas malakas pa rin ang halimaw kaysa sa kanya. Bigla, ang gagamba ay nag-anyaya ng isang magic circle at pagkatapos ay nagpapalabas ng isang nakal-alasong sinagdiretso sa kanya. Sa halip na umiwas, sinadyang hinayaan ni Elemus na tamaan siya ng atake, na nagdulot ng panik kay Ares dahil akala niya ay itinapon na ni Elemus ang kanyang buhay. Gayunpaman, bahagi iyon ng plano ni Elemus mula pa noon. Sa sandaling ibinaba ng gagamba ang kanyang depensa, nagmadali si Elemus at sinugod ito gamit ang kanyang bagong Not Among Disarm skill. Bagaman ang atake mismo ay halos hindi nag-iiwan ng gasgas sa halimaw, alam ni Elemus na ang mahalagang bahagi ay nagkaroon na ng epekto ang kasanayan. Ang atake ng gagamba ay nabawasan na ng 20%. Galit na galit dahil nabigo ang kanyang atake, agad na inactivate ng gagamba ang kanyang Flaming Claw skill at pinadala ang atake kay Elemus. Isang napakalaking pagsabog ang sumabog sa sandaling tumama ang atake, pinuno ang buong lugar ng usok at mga labi. Nanunood mula sa malayo, kumbinsido si Ares na walang sino man ang makakaligtas sa ganong atake. Habang nagsisimula na siyang mawala ng pag-asa, tahimik na lumabas si Elemus mula sa usok nang walang kahit isang seryosong sugat. Bago makapag-react ang gagamba, muling sumugod si Elemus at muling nakapagtagumpay sa isang disarm strike. Ang mga epekto ay nag-uumpukan, na ngayon ay nagpapababa ng atake ng gagamba ng kabuoang 40%. Nakita ang dramatikong pagbaba ng lakas ng halimaw, hindi mapigilan ni Elemus ang mapangiti. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang laban, napagtanto niya na talagang may pagkakataon siyang manalo. Galit na ang kanyang biktima ay nakatayo pa rin, naglabas ang higanteng gagamba ng malakas na sigaw bago sumugod para sa isang huling atake. Ipinagkakait nito ang lahat sa isang desperadong atake, umaasang tapusin na si Elemus ng tuluyan. Pero sa huling sandali, inactivate ni Elemus ang kanyang Rampart Reflection skill. Ngayon na ang atake ng gagamba ay hamina na, natugunan na rin ang mga kondisyon para sa kasanayang ito. Ang sariling atake ng halimaw ay naibalik dito ng may napakalakas na puwersa, na nagdulot ng sapat na pinsala upang mapabagsak ang higanteng gagamba sa lupa at ganap na mapabuti ang laban para kay Elemus. Dahan-daang lumapit si Elemus sa higanteng gagamba habang nakahiga ito sa lupa, ang katawan nito ay nanginginig pa mula sa pinsalang natamo nito. Nang hindi binigyan ng pagkakataong makabawi, itinaas niya ang kanyang sandata at ibinigay ang panghuling suntok, pinatay ang halimaw ng tuluyan. Sa sandaling mamatay ang gagamba, agad na nagliwanag ang kanyang sistema ng ilang mga abiso. Ipinapahayag nito na matagumpay na naabot ni Elemus ang antas 12, nakakuha ng 4 na karagdagang puntos sa kasanayan, at na-unlock ang ilang bagong kasanayan bilang gantimpala sa pag-level up. Bago pa man makapag-isip si Elemus ng lahat, tumakbo si Ares papunta sa kanya na puno ng hindi makapaniwalang reaksyon. Hindi siya makapaniwala na si Elemus ay talagang nakatalo ng isang halimaw na halos doble ang kanyang antas ng mag-isa. Ang makita ang lahat ng ito sa kanyang sariling mga mata ay ganap na nagbago ng opinyon ni Ares. Sa wakas ay napagtanto niya na marahil ay hindi na kailangan ni Elemus ng isang party at higit pa sa kakayahang maging mas malakas sa kanyang sarili. Sa kasamaang palad, hindi pa ganap natapos ang laban para kay Elemus. Ang lason mula sa naunang atake ng gagamba ay nagsisimula ng magdulot ng epekto, na nagiging sanhi ng paghina ng kanyang katawan sa bawat paglipas ng segundo. Nakita ang kanyang kalagayan, ginawa ni Ares ang lahat ng kanyang makakaya upang suportahan siya at ligtas na ihatid pabalik sa bayan bago pa lumala ang lason. Pagdating nila sa wakas, naghiwalay ang dalawa, at si Elemus ay dumiretso sa bahay upang makakuha ng kinakailangang pahinga pagkatapos ng napakapagod na laban. Bagaman ang kanyang pag-idlip ay malayo sa mapayapa, dahil siya ay pinahihirapan pa rin ng mga bangungot ng araw na siya ay pinalayas mula sa royal na palasyo. Kinabukasan, pumunta si Elemus sa guild ng mga adventurer upang opisyal na magparehistro bilang isang adventurer. Sa sandaling pumasok siya sa harapang pintuan, halos lahat ng tao sa loob ay tumingin sa kanya. Sa simula, humahanga sila sa kung gaano kaimpresibo at nakakatakot ang hitsura ng kanyang baluti. Gayunpaman, sa sandaling ibinulgar ni Elemus na siya ay isang heavy knight, agad nagbago ang kanilang opinyon.
Nagsimula silang tumaas ang tingin sa kanya, tinatawag ang kanyang klase na walang silbi at tinatanggalan siya ng pagkakataong patunayan ang sarili. Hindi tulad ng iba, iginagalang ng receptionist si Elemos. Kalma niyang pinrosazo ang kanyang pagpaparehistro, kinilala ang kanyang klase nang hindi siya hinuhusgahan, at inaprubahan ang kanyang guild card. Si Elemos ay tunay na masaya dahil, sa kabila ng opinyon ng lahat, siya ay sa wakas naging opisyal na adventurer. Gayunpaman, mabilis niyang nalaman na magsisimula siya sa pinakamababang rango, F rank. Dahil sa kanyang kaalaman mula sa laro, alam niya na ang mga adventurer na mababa sa E-rank ay hindi pinapayagang makilahok sa mga ekspedisyon sa dungeon, maliban na lamang kung mayroong kahit isang E-rank na adventurer sa grupo. Bukod pa rito, ang kanyang kasalukuyang rango ay nililimitahan din ng bilang ng skill points na maaari niyang ilagak sa kanyang Oath of the Heavy Armor skill. Pagkatapos marinig ang lahat ng ito, napagtanto ni Elemos na ang mabilis na pag-abot sa E-rank ay isa na ngayon sa kanyang pinakamataas na prioridad. Umaasang mapabilis ang kanyang pag-unlad, tinanong ni Elemos kung may mga grupo bang naghahanap ng bagong miyembro. Sinisikap ng receptionist na huwag siya panghinaan ng loob, kaya't magalang niyang ipinaliwanag na kadalasang kakaunti ang pangangailangan para sa mga defensive na klase tulad ng Heavy Knights sa mga grupo, kaya maaaring magtagal bago may tumanggap sa kanya. Kahit na sinubukan niyang palambutan ang paliwanag, halata naman ang tunay na dahilan. Karamihan sa mga manlalakbay ay hinahamak lamang ang mga mababang antas na mabibigat na kabalyero at tumatangging maniwalang makakapag-ambag sila ng kahit anong kapaki-pakinabang. Ang atmosfera sa loob ng guild ay ganap na nagbago nang ilagay ni Elemos ang malaking tambak ng mga magic stones sa counter at humiling na ipagpalit ang mga ito para sa mga gantimpala. Lahat ng malapit ay agad na lumingon, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nagsimula silang magbulungan sa isa't isa, kumbinsido na walang paraan na ang isang level 12 Heavy Knight ay makakakuha ng ganong karaming monster course ng tapat. May ilan pang nag-akusa sa kanya ng pandaraya dahil hindi nila ito kayang paniwalaan. Hindi pinansin ang kanilang mga akusasyon, masiglang tinanong ni Elemos ang receptionist kung may mga promotion quests na kasalukuyang available na makakatulong sa kanya na mabilis na umangat sa rango. Mahiyain niyang sinabi sa kanya na mayroon nga ilang mga misyon na maaari niyang kunin kung interesado siya. Kinagabihan, lumipat ang eksena sa isang madilim na sementeryo kung saan nagtipon-tipon ang ilang mga batikang manlalakbay. Nandyan silang lahat dahil balak nilang lumahok sa isang espesyal na raid quest na nakakuha ng malaking atensyon. Habang lahat ay naghahanda para sa misyon, biglang pinansin ng leader ng grupo si Elemos matapos marinig na siya ay isang level 12 Heavy Knight lamang. Tinitingnan siya ng may paghamak, sinabi niya kay Elemos na ang ganitong mapanganib na pagsalakay ay hindi lugar para sa isang baguhang walang karanasan. Tumanggi rin siyang maniwala sa mga bulong-bulungan na tinalo ni Elemos ang higanteng gagamba mag-isa. Kumbinsido na si Elemos ay nagsisinungaling upang magmukhang mas malakas siya kaysa sa tunay na siya, idineklara ng lalaki na tuturuan niya ito ng leksyon para sa pagpapakalat ng mga maling kwento.